Kumusta mga kasaliksik? Narinig mo na ba ang mga alimango na may pangalang coconut crab? Kung hindi pa ay siguradong magugulat ka kapag nakilala mo sila. Dahil sila lang naman ang may pinakamalakas na pangangatawan na mga crustaceans na pwede nating matagpuan sa mga dalampasigan, lalo na sa bansang Japan. At sigurado kung hindi ka pa nakakakita ng ganitong sukat ng alimango sa buong buhay mo. Pero bakit nga ba hindi sila kinakain ng mga tao sa bansang Japan? Ano ba ang meron sa kanila? At ano ang mga misteryosong bumabalot sa kanila na nagdulot ng takot para sa mga turista at maging sa mga ekspertong nag-aaral sa kanila? Kaya mula sa nakakagulat na buhay ng mga coconut crab hanggang sa paraan nila ng pagnanakaw ay pag-usapan natin. Bakit hindi kinakain ng mga taga-bansang Japan ang milyong-milyong coconut crab? Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Ang nakakagulat na buhay ng coconut crab. Sigurado ako na kung sakali mang nakapunta ka na sa mga beach ay nakakita ka na ng mga maliliit na mga alimango. O ang karaniwang makikita mo sa mga beach ay ang mga alimango na tinatawag na hermit. Ngunit ngayon ay kilalanin mo naman ang mas malaki nilang kamag-anak na kung saan ito ay ang mga coconut crabs. Pero sa kabila ng koneksyon ng mga hermit crab sa mga coconut crab ay talaga namang napakalaki, literal, ng kanilang pagkakaiba. Ang mga coconut crabs kasi ay may mas mahabang mga galamay na kayang umabot ng 3 talampakan at meron din silang mapaminsalang mga pinchers na kaya namang magbuhat ng hanggang sa 30 kilo. Talaga namang nakamamangha ito dahil take note, nasa 4 na kilo lamang ang mga coconut crabs. Pero bukod doon, ang mga unique na crustaceans na ito ay kayang umabot ang buhay sa 60 taong gulang. Bukod pa dito ay nagkaroon nga rin sila ng Guinness World Record bilang pinakamalaking land-dwelling crustaceans. Bukod kasi sa katotohanan na mula sa pangalan nito na nagbubukas sila ng mga coconut, ay talaga namang hindi mo din sila dapat biruin dahil kilala silang predator na ang pangunahin nga nilang mga hinahunting ay ang mga daga at mga seabirds. Ang mga coconut crabs ay kalimitang makikita mong gumagalaw sa dilim dahil sa limitado lamang ang pwede lang kainin kapag sila ay nasa lupa. Hindi rin nila kayang lumangoy, ngunit kasabay naman ito ang hindi nila matatawaran na lakas na umaabot nga ang kanilang binubuhat ng 10 beses na mas mabigat sa kanila. Sa isang pag-aaral, napag-alaman na ang pinching force nila ay umaabot ng 29 to 1,765 newtons, na kung saan ay mas malakas pa ang pagpihit nila sa ibang mga hayop katulad ng leopards. Kaya naman pala, wala silang kahirap-hirap na kumain ng kahit na anong hayop na gustuhin nilang biktimahin. Ang hindi mapigilang appetite ng mga coconut crab. Ang mga coconut crab ay kilala din sa tawag na rubber crab, na kung saan nakuha nila ang pangalan na ito dahil sa alam naman na natin na hindi talaga mapapantayan ang lakas ng kanilang mga pincers at kayang-kaya nilang dumurog ng kahit na anong mga bagay na kanilang mahahawakan. Pero alam mo ba na maging ang mga golfers ay hindi nakatakas sa problemang ito, kung saan laking gulat na lamang ng mga golfers sa isang Australian course na walang kahirap-hirap na binali ng mga coconut crab ang kanilang mga golf club sa tulong ng napakalakas nilang pang-ipit. Wala nga silang nagawa kundi panoorin na lamang ang mga coconut crab na ito habang binabali nila ang mamahaling mga golf club ng mga golfers sa Australia. At personal nilang nasaksihan ang nakakagulat na lakas ng mga coconut crab. Pero katulad ng kanilang lakas ay hindi rin mapigilan ang mga bagay na gusto nilang kainin, kung saan ay hindi na maintindihan ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ang paborito nilang pagkain, dahil kahit mga tao ay hindi ligtas dito. Pero bago natin pag-usapan ang bagay na iyon, ay pangunahin munang kinakain ng mga coconut crabs ay mula sa pangalan nila, mga buko o coconut, mga prutas, mga halaman at kahit pa bangkay ng katulad nilang crustaceans. Kasama na rin ang mga manok at hindi rin nakakaligtas ang mga pusa. Ang ikinagulat din kasi ng mga eksperto tungkol sa kanila ay kayang-kaya nilang maamoy na para bang mga insekto sila
ang lokasyon ng mga pagkain, buhay man ito o hindi. Kaya naman magbalik tayo sa usapan na kaya rin nilang kumain ng mga tao. At ang pinakasikat na kaso tungkol dito na kinasangkutan nila ay ang pagkawala ng babaeng si Amelia Earhart, na kung saan ay nagkaroon nga ng iba't ibang mga tsorya na kinasangkutan daw ito ng mga coconut crabs. Nangyari ang bagay na ito sa Nicaro Atoll dahil ang napakalalaking mga crabs na ito ay pangunahing sospek kung bakit hindi na natagpuan ang katawan ni Amelia. Kung saan misteryoso man ang pagkawala niya, pero malaki ang tsansa na ang mga coconut crabs ang kumain sa kanyang mga laman. Ayon sa mga tsorya ay maaaring nawalan daw ng malay si Amelia sa gitna ng kanyang paglalakbay, ngunit walang nakatulong sa kanya hanggang sa hindi na nga siya magising pa at kinain na lamang siya ng mga coconut crabs. Lalo pang lumakas ang tsorya na ito nang makita ang buto-buto na katawan na lamang ni Amelia. Wala na itong kahit na anong laman pa, pero makikita na sariwa pa ang buto. Ibig sabihin lamang ay katatanggal lamang ng mga laman nito sa kanya, na kung saan ay hindi natural na proseso ang pinagdaanan niya kung bakit siya naging buto-buto na lamang. Kilala din kasi ang mga coconut crabs na kayang-kayang sumira, kumain at magtanggal ng mga laman ng kahit na sino pang mga nilalang. Pero ang nakapagtataka dito ay hindi naman kasi sila kilala na kumakain ng mga patay na tao. Pero dahil nakita rin ng mga eksperto ang mga kagamitan ng babaeng si Amelia katabi ng bangkay, ay sigurado sila na ang pangunahing predator sa islang iyon na mga coconut crab ang may dahilan sa kanyang pagkamatay. Ang magnanakaw na coconut crab. Sa bansang Japan sa rehiyon ng Okinawa, kung saan ay paraiso ito para sa marami, ay talaga namang binibisita ito ng maraming mga turista. Ngunit ang payapang gabi ng isang turista ay nasira dahil sa pagdating ng isang bisita. At oo, ang bida sa video natin ngayon ng mga coconut crab ang gumulat sa kanya, na kung saan ay laking gulat na lamang ng turista nang makita niya na hawak-hawak ng coconut crab habang tumatakas ang kutsilyong ginamit ng turista. Talaga namang napakaraming pag-uugali ang mga coconut crab na hindi inaasahan ng mga turista at maging ng mga eksperto. At isa na nga sa mga ugali na iyon ay ang pagtatakas nila ng mga kutsilyo na ginagamit ng mga tao. Nanatili itong misteryo sa loob ng mahabang panahon hanggang sa maisip ng mga eksperto na kaya naaakit ang mga coconut crab sa mga kutsilyo ay hindi para patayin nila tayo o gamitin ito para saksakin tayo katulad sa mga napapanood natin sa pelikula, kundi ay nakakakita kasi sila dito at nakakaamoy ng kaunting mga pagkain, kung saan ay hindi naman maitatanggi na ginagamit natin ito para mahiwa ang ating mga pagkain. Kaya naman iniisip ng mga eksperto na maaaring nakakakita at nakakaamoy ang mga coconut crab ng nourishment o nutrisyon mula sa mga bagay na ito katulad ng kutsilyo. Pero bakit nga ba kutsilyo lamang ang pinupunteriya nila? Hindi ang mga pinggan o kahit pa mga kubyertos. Yan ay nananatili pa ring misteryo. Kaya naman balik tayo sa tanong, bakit nga ba hindi kinakain ng mga taga-Japan ang mga coconut crab? Dahil hindi naman may tatanggi na nagdudulot lamang sila ng takot sa mga tao, lalo na sa ganitong mga pagkakataon na kung saan ay kayang-kaya pa nga nilang putulin maging ang ating mga kamay o daliri. Well, may mga tao naman na talaga na nagawang kumain ng mga coconut crab. Hindi naman kasi talaga may tatanggi na napakasarap nilang ulamin. Bukod sa malaki ang sukat nila ay punong-puno rin sila ng nutrisyon kung atin silang lulutuin. Nga lamang ay hindi sila mabilis magparami, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating mundo, na kung saan ay iba't ibang mga problema ang kanilang kinakaharap sa kanilang pamumuhay, katulad na lamang ng climate change at pagkaubos ng kanilang mga tirahan, na problema din naman ng ibang mga hayop sa ating kalikasan. Ngunit napakalaki ng posibilidad na kung sakali mang kuhanin at kainin sila ng mga tao, ay tatagal lamang ng ilang mga taon at tuluyan ng mauubos ang kanilang lahi. Kaya naman, maraming mga nag-aalala na mangyari ito. Kaya ang gobyerno ng bansang Japan ay nag-impose na ng restriction para protektahan ng mga coconut crab at ang kanilang populasyon na patuloy ng umuonte sa paglipas ng panahon.
Pero ngayon na napapansin na ng mga eksperto maging ng mga tao na rumarami na ang kanilang lahi dahil sa pagprotekta sa kanila ng gobyerno, ay pinanapili pa rin nila ang batas na hindi pwede itong kainin. At naging sagrado na nga silang mga hayop, lalong-lalo na sa rehiyon ng Okinawa, na kung saan ay nare-respeto at ginagalang ang mga nakamamanghang nilalang na ito, na hindi may tatanggi na minsan lamang magpakita sa ating mundo. Kaya naman kailangan natin silang protektahan hanggat maaari. At yan ang bumubuo sa istorya natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, kung magkaroon ka ng pagkakataon ay gugustuhin mo bang kainin ng mga coconut crab? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.